Mukhang naka-jackpot itong San Miguel Beer dito sa kanilang mga bagong acquisition na galing sa Terra Firma. Itong si Wamit Yongson at si Andreas Kahilig. Partikular ito si Kahilig kagabi nung naka-score siya ng 4 na sunod-sunod na 3 na siyang tumulong dito sa San Miguel Beer na makahabol pagkatapos lumamang ng 16 na puntos itong Phoenix Fuel Masters. Nanalo ang San Miguel sa pamamagitan nung jumper ni Marcio Lassiter na 2 seconds na lang ang natitira doon sa game clock. Pero malaking bagay yung pagpasok ni Kahilig dahil nagkaroon na itong San Miguel Beer nung matagal na natin na sinasabi na stretch 4. Dito natin makikita kung bakit itong si Vic Manuel ay tinrade ng San Miguel para dito kay Andreas Kahilig. Nakita natin na maganda nilalaro ni Vic Manuel sa Terra Firma kasi siya ang low post threat nila doon. Pero dito kasi sa San Miguel nandyan si Junmar Fajardo. Pag parehong naglo-low post si Fajardo at si Manuel, sumisikip doon sa loob, hindi na maka-atake itong sila CJ Perez. Dito sa sitwasyon ngayon, itong si Kahilig, pwedeng siya yung outside scorer ng San Miguel Beer kasama itong sila Lassiter, itong si CJ Perez at yung iba pang mga wingmen ng San Miguel Beer habang poposte si Fajardo. So dito natin makikita na maganda yung pagkakuha ng San Miguel Beer dito kay Andreas Kahilig. Bukod sa pagiging 3-point scorer, magaling din ito sa pag-rebound. Si Wamit Yongson naka 8 points din at nakita natin na ito si Wamit Yongson, sinasacrifice niya yung scoring niya para maging playmaker. Maganda yung mga assist na binibigay nito si Yongson dito sa mga teammates niya. At dito rin natin nakita yung pinakaiba nila ni Terence Romeo dahil more of a playmaker ito si Yongson at hindi niya pinupuwersa yung kanyang mga tira. Kaya magandang start ito para dito sa SMB. Pero syempre, kinakailangan pa nilang ayusin yan yung iba pang sitwasyon dito sa San Miguel dahil partikular na yung kanilang import na si Quincy Miller na 14 points lang ang na-shoot at 5 out of 17 lamang. Niliwanag ni Coach George Gallant yung sitwasyon dito sa import ng San Miguel Beer. Dahil marami nagtataka nga dahil bakit si Quincy Miller yung import nila pero may lumabas na balita noon na itong si Troy Baxter yung kanilang magiging import. Nag-post nga actually sa Instagram ito si Troy Baxter na nakasuot ng San Miguel Beer uniform. Ang nangyari pala, sabi ni Coach George Gallant, hindi nakakuha ng clearance itong si Troy Baxter mula dun sa Malaysia kung saan siya huling naglalaro. At syempre hindi na makapag-iintay ang San Miguel kaya si Quincy Miller yung kanilang kinuhang import. Sa ngayon daw, itong si Quincy Miller pa rin magiging import ng San Miguel dahil hindi pa nakakakuha ng clearance ito si Baxter at itong si Benny Boatwright nga ay merong injury. So sa ngayon, for now, itong si Miller ang import ng SMB pero hindi natin alam kung gaano niyang katagal. Dahil nakita naman natin hindi maganda nilaro ni Miller. Naka 14 points lang, 5 out of 17. At hindi ito unang pagkakataon na masama ang laro ni Miller. Dito sa EASL kung saan naglalaro San Miguel, hindi rin maganda pinapakita nito. So mukhang malamang na itong si Quincy Miller talaga ay baka palitan ng SMB dahil kahit nanalo sila dito sa Phoenix, hirap na hirap ang San Miguel Beer. At kapag nakalaban nila mas malalakas na teams, magkakaproblema ang Beermen dito. Kaya sa tingin ko, mukhang itong San Miguel Beer kailangan magpalit ng import kahit na nanalo. Sa ngayon, mukhang itong si Quincy Miller, hindi natin alam kung injured o kung ano pa dahil nung third quarter, nag-request ito na mapalitan. At pumasok nga si Rodney Brondial. So hindi natin alam kung ano sitwasyon dito kay Quincy Miller. Pero sa tingin ko hindi mukhang ito yung import na gagamitin dapat ng San Miguel Beer kung malayo gusto nilang marating dito sa konferensya. Dahil hindi sabihin na natin hindi quality import ito si Miller. Malayo na yung laro niya kumpara nung siya ay naglalaro pa dito sa Converge Fiber XS. Kaya malamang nga itong si Quincy Miller ay papalitan din ng San Miguel Beer. Ang Phoenix Fuel Masters ay 0-3 na ang record. At mukhang desperado na to at handa nang pumasok sa mga trades ngayon. Dahil nakita natin ang nangyari dito kung saan lumamang sila ng 16 points kontra SMB pero natalo. At ganyan din nangyari sa Meralco nung lumaban sila. Lumamang ang Phoenix ng 20 pero natalo rin. Kaya ngayon mukhang handa na itong pumasok sa trade sa Barangay Ginebra at magre-rebuild na ang Phoenix. Ibig niya sabihin magte-trade na sila ng mga players at draft picks para sila ay makapag-rebuild na. Hindi pa maliwanag kung sino yung pwedeng kunin dito ng Barangay Ginebra pero malamang ang hihilingin ng Barangay Ginebra dito ay yung first round draft pick ng Phoenix na alam naman natin na magiging mahalaga yan dahil mukhang nag-i-struggle talaga yung Fuel Masters. So mukhang yan ang gustong kunin ngayon ng Barangay Ginebra. Kapag nakuha ng Barangay Ginebra yung first round draft pick ng Phoenix, ibig sabihin malaki tsansa na Ginebra ay top 3 ulit sa kukuha sa darating na draft.
Malamang yung number 1 pick sa Terra Firma at baka sa San Miguel na yan ibigay. Since last time napunta nga yan sa Ginebra kung saan ginamit nila yan para makuha si RJ Abarrientos. So baka yung Terra Firma pick mapunta dito sa San Miguel. So ang Barangay Ginebra naman ang kukunin yung pick nitong Phoenix Fuel Masters kung sakasakali. Kaya iyan ang aabangan natin dahil mukhang maganda na yan ang kunin nitong Barangay Ginebra. Medyo solid na yung lineup ng Ginebra ngayon, nangangailangan na lamang sila ng isang backup center. Kung hindi yung draft pick ang ibibigay ng Phoenix, baka itong si Kai Balungay, ang hihilingin na lang ng Barangay Ginebra. Dahil nakita natin maganda nilalaro ng nasabing player para dito sa Fuel Masters. At iyan ay talagang pwedeng maging center nila ng Barangay Ginebra habang power forward si Troy Rosario. So ito nga abangan natin na magiging build up nitong Phoenix Fuel Masters sa ngayon. As it is, itong Phoenix Fuel Masters ay isa doon sa mga teams na nag-i-struggle. At kapag nag-i-struggle ka, mataas yung draft pick mo, kaya yan gustong kunin ng Ginebra sa ngayon. Mukhang malaki ang tsansa na itong si Terence Romeo ay ite-trade ng Terra Firma Jeep. Ang dahilan kasi ay itong si Terence Romeo hindi pa rin naglalaro dito sa Terra Firma dahil di umano ay meron itong injury. Pero obviously walang injury si Terence Romeo nung siya ay nasa San Miguel. Actually nakarecover na nga itong si Romeo mula doon sa kanyang injury kaya maganda pinakita nito noong huling conference. So bakit siya biglang nagkaroon ng injury nung lumipat sa Terra Firma Jeep? Tandaan natin itong nangyari dito kay Christian Standhardinger, sinasabi nagkaroon daw ng injury kaya hindi naglalaro sa Terra Firma. Pero nung bandang huli ang naging desisyon ay magre-retiro pala. Ito si Terence Romeo sa tingin ko hindi pa yan magre-retiro dahil bata pa to. Pero mukhang ito ay mate-trade na. Dahil usually ang ginagawa ng mga teams kapag may player sila na gustong i-trade ay hindi ito ginagamit para makaiwas sa injury dahil syempre kung ma-injure baka mabulilyaso yung trade. So malamang itong si Terence Romeo ay nasa trading block na rin. Ang tanong ay kung sino at kung saang team dadalhin itong si Terence Romeo sa ngayon. Sa tingin ko itong si Romeo ay baka dalhin yan dito either sa Blackwater para kay Bearfield. Pero sa tingin ko malabo pa yan dahil syempre hindi yan basta-basta pakakawalan ng MVP group. O baka naman ito si Romeo ay dalhin dito sa Magnolia Chicken Templados. Hindi pa natin natitiyak kung anong magiging sitwasyon dito. Pero mukhang itong si Terence Romeo ngayon ay hindi magtatagal dyan sa Terra Firma. Dalawang options dyan. Baka dalhin nga dito sa SMC, sa Magnolia. Or baka naman ito ay mapunta dito sa independent team. So kaya sa MVP group, hindi natin matitiyak. Pero mukhang si Terence Romeo ay hindi magtatagal dito sa Terra Firma Jeep. Dahil kung titignan natin yung nangyari dito kay Christian Standhardinger na hindi naglaro dahil sa injury pero lumabas sa bandang huli ay magre-retiro pala. Baka itong si Terence Romeo ganyan din ang mangyari. Ite-trade na lang nitong Terra Firma Jeep sa ibang team. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Darina family, Jonel Alagon at Celino Valles family, kay Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, kay Michael D., Dexter Domer, Enju, kay pinabati din natin yung iba pa natin taga-subaybay katulad ni Junjun, Angie, Patpat at si B-Boy Matas. Pati na rin si Malyari Mascarinas, si Dalmacio de Guzman, Katsakino Dukusin at si Alicia Garcia at yung iba pa natin taga-subaybay.